Mga kababayan, sabi ko, ang bobobo talaga nitong mga supporter ni Kibuloy ho, mga kababayan. Bakit ho? Kasi, yung balita, na merong ibang nagbabalita, not guilty, plea. Ayan, ganyan yung linalagay oh. Kibuloy, said, sabi, yung mga ganun po. Aba, mga bossing, yung mga DDS at yung mga sumusuporta po kay Kibuloy, nagdiwang po, mga kababayan. Parang may piyesta po sa kanila. Bakit daw ho? Kasi sabi nila, ayos na, not guilty si Kibuloy. Hindi ho yata naintindihan yung mga balita, mga bossing. No? Na ang balita, si Kibuloy at ang kampo niya ang nagsabi na not guilty kami. Hindi na po bago yan, mga kababayan. Hindi na po bago yan. Kapag po may mga ganyan, talagang sasabihin mo, not guilty ka. Tapos ngayon, magkakaroon na ng mga hearing at doon mo papatunayan na hindi ka talaga guilty doon sa inirereklamo sa iyo. Kaso po yung mga DDS kagaya po nung ano tawag dito? Nagpadala po ang Davao Court na kumbaga sabi nila wala na, papauwiin na yung mga kapulisan. Yung mga nandito sa Kojik, papauwiin na. Laya na daw po sila. Si Ka Eric nga, naggagaganon pa, di ba? Yes, panalo ang KOJC. Yung pala, ang pinapatanggal lang ho, mga kababayan. Yung mga barikada. Na-fake news na naman po sila. So, ito, ang papakalat naman po ng mga DDS vloggers, not guilty na daw po si Kibuloy. Ang sinabi po, ang inihain o ang sagot ng kampo ni Kibuloy not guilty. Hindi sinabi ng korte na si Kibuloy ay hindi guilty. Okay? Kibuloy naghain din ng not guilty plea sa Quezon City RTC. Tuloy ha? Kaya wag kayong biglang nagpapapaniwala dyan sa mga vlogger ninyo. Ang ihina ng mga kukote ninyo. Alex Cruz, shoutout sa iyo. Choran, animates. Tirahin ng walang lotion. Nako po, maaligas-gas yun. Kulang sa masahe lang yan. Tuloy natin to ha. Court kaninang umaga sa kasong qualified human trafficking, naghain din ng kaparehong not guilty plea si Kibuloy at mga kapwa akusado nito sa Quezon City RTC Branch 106 sa kaso naman ng sexual abuse at child abuse. Pastor Apollo si Kibuloy and the other accused. Yung Kengkoy. Kengkoy ng magpaliwanag ng batas, kamukha pa ni Kengkoy si Atty. Torion. Attorney, not guilty. And the rest of the proceedings will be set thereafter. Hindi naman nagtaka ang mga abogado ni Amanda sa naging hakbang ng mga akusado. Sa publiko naman, pakiusap nila ay maging maingat sa mga impormasyon hinggil sa kaso. Ayun. Sana habang pending yung kaso, yung ating publiko maging mapanuri sa kung ano man yung naririnig nila kasi hindi natin may iwasan ng fake news. Talagang laganap siya. Talagang ipe-fake news yan ng mga DDS, mga bossing. Di ba? Sabi ni Carmelo Alvarez, nakilala ko si Kibuloy bilang MVP. Na-drop na nga daw po ng FBI. Ang masaklap po hindi pa po ito yung masakit na parte para po sa mga DDS, para po doon sa mga sumusuporta kay Kibuloy. Ang masaklap po na parte, mga kababayan, yung pagdumating na, yung extradition po na manggagaling po sa US. At ang sabi ng ating Secretary of Department of Justice, mga bossing, ine-expect na daw po nila yon. Pero pansamantala po hanggang kumbaga habang nag-aantay po, alam nyo naman si Kibuloy di ba? Doon sa Kojik Compound o KOJC, Kingdom of Jesus Christ, mga babae po ang pastoral niya doon, kaya masaya siya. Ewan ko na lang po dito sa KOCJ. Hindi baliktad kasi po from KOJC nalipat na po ng KOCJ. Kingdom of City Jail na po, mga kababayan. At ang mga pastoral nga po, sabi ni Choran Animates, baka lalaki na ang mga pastoral
ni Kibuloy. Malamang po yan, mga bossing. No? Kasi sabi hindi naman po ikukulong na mag-isa lang siya doon sa kulungan. Ang pagkukulungan po may kasamang 9 katao, pang-10 si Kibuloy. O biruin mo yun. Paano kung mahihilig sa mga mapuputing wet packs yung mga yon, mga kababayan? Nako. Pati po pati po paglabas ng pupo ni Kibuloy, hindi na mararamdaman kung lahat yung Ibahin na nga natin, tuloy! Are you tired of your boring old skin? Wait lang, meron na naman commercial. Tanggalin muna natin yung commercial, ha? And since head to Trade It and trade them for exciting new ones with June, kaugnay nga nitong dalawang magkasunod na arraignment kaya Kibuloy ngayong araw, kaugnay sa kanyang mga kasong kinakaharap, ay binigay na mga karagdaryo itong kanyang camp ni Attorney Torion. Kundi ang kanila lang sinabi, kinumpirma, ay naghain nga ng not guilty plea itong kanyang kliyente. At batay sa ating nakuhang informasyon mula sa magkabilang panig, ay nakatakda June itong pre-trial dito sa Pasig City. Ito yung non-bailable case ni Kibuloy sa darating na October 17. Samantala ito naman bukod sa niyang kaso na dyan sa Quezon City RTC. Yan, maliwanag mga DDS. Huwag agad-agad kayong huwag kayong agad-agad magse-celebrate. Kasi hindi pa naman talaga not guilty at hindi po ang korte ang may sabi na not guilty itong si Kibuloy ho. Ang may sabi, mga kababayan, si Kibuloy na siya ay hindi guilty. Ganun po. Kayo kung ano-ano kasi pinapaniwalaan ninyo. Didiwang agad kayo eto na. Pumunta na tayo doon sa isa pang hindi mahagilap na. Diyos ko. Wala pong iba yan kundi si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Na-i-vlog ho natin kanina lang, mga bossing, na sabi ni Attorney Harry Roque, hindi na ako sisipot diyan sa mga pahiring-hiring ninyo dahil ang Quadcom sinisira ang aking pamilya at ang relasyon ng aking asawa. Kaming dalawang mag-asawa. Sagot naman ng Quadcom, saglit lang. No? Nangako ka sa amin na ipapakita mo yung mga hinihingi namin inihingi namin dokumento. Tapos biglang hindi mo na ipapakita. Yan. No, ngayon po mga bossing, umabot na po. Ito, si Attorney Harry Roque. Saan na daw po? Mga kababayan, si Attorney Harry Roque, mukhang ayaw na, wala na. Hindi na lumalabas.